Magandang umaga po sa ating mga viewers. Narito po tayo ngayon sa RBC Cable TV Network. Mapapanood po tayo sa ating RBC Cable TV channel. I-like at i-follow rin po ang ating official Facebook page ang RBC Cable TV Network. Ako po si Sarah Malabana at narito po tayo ngayon sa panibagong episode po ng Police at Your Service, Cagayan Valley. Siyempre, pabatiin naman po natin ang partner natin ngayong umaga. Walang iba ko din, Sir Ralph. Good morning, sir. Magandang umaga, Lambak ng Cagayan, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ngalan po ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Antonio Pasis Maralag Jr. at sa aming OIC RPIO Police Major Sharon C. Malilin. Kasama rin po ang aming Chief Arcad Police Colonel Alberto A. Kalimag. Ako po inyong makakasama, Patrolman Ralph Picalukag dito sa programang Police at Your Service. At syempre nga po ngayon po ay araw ng Friday, February 6, 2026. Pero bago nga po ang lahat, no, bigyan lamang natin ng review ang mga kaganapan. Kahapon nga, Sarah, no, nangyari yung tree planting activity at kainan sa kampo na kung saan pinangunahan ito ng ating Regional Director na si Police Brigadier General Maralag Jr. Layunin po ng aktibidad na pagsamasamahin at ipagdiwang ang mga award na na-receive ng Police Regional Office 2 being the best police regional office in the entire country. Kasama rin dyan yung mga unit awards na na-receive natin at saka yung individual award na na-receive ng Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office sa pangunguna nga po ni Police Colonel Anguluan. So, sentro ng mensahe ng ating Regional Director na sa bawat trabaho rin po ay ng mga kapulisan ay binibigyan rin po ng halaga ang mental health and wellness ng ating mga personnel sa Police Regional Office 2 upang po mabigyang pansin din yung productivity ng ating mga personnel. So dito nga po lahat po ng mga offices, kasama po dyan ang Regional Support Units, ang Regional Mobile Force Battalion 2, ang mga division ng Police Regional Office 2, kasama rin ang Police Provincial Offices and City Police Office sa pagdiriwang po dito sa nasabing aktibidad. So with that nga po, maraming salamat po sa ating Regional Director dahil nga po pinangunahan nito yung ganitong aktibidad. Kasama po dyan sa aktibidad na ito yung anchored sa programa ng ating Chief PNP sa Moral and Welfare, Miss Sarah. Malaking bagay ang mga ganitong pagdiriwang, sir, dahil napagpapatibay rin niya ang mga samahan ninyong mga kapulisan. At syempre malaking bagay ito upang mas mapanatili pa natin yung mga samahan natin lalo na sa pagpapanatili po natin ng peace and order sa ating komunidad. At hindi lamang yan, isa rin to doon sa core values ng Philippine National Police, yung makakalikasan, dahil sa lahat po ng mga bawat corners, sa bawat mga lupain na mga bakante po dyan po sa Police Regional Office, talagang tinaniman nila ng mga punong kahoy, kasama rin dyan ang DENR para po ma-witness yung support ng PNP sa ganitong layunin natin na ang mga PNP rin po ay pro-environment. So bago nga po tayo bago nga po natin pasalamatan rin yung ating mga kasamahan sa aktibidad kahapon, pinapasalamatan din namin yung mga kawani ng DENR Regional Office 2 sa pag-witness nga po sa ating activity na to, yung tree planting sa loob ng Police Regional Office 2. So sa puntong ito, Miss Sarah, makakasama naman natin ang Deputy Chief ng Jones Police Station upang ibahagi yung kanilang mga accomplishments diyan po sa bayan ng Jones. So malalaman din natin kung ano yung mga ginagawa ng ating mga kapulisan diyan sa Jones Isabela in maintaining peace and security in their respective area of responsibility. So at this time, we are lucky to have the Deputy Chief
of Jones Police Station in the person of Police Captain Rodel Vicente. He is live via Facebook Messenger para ibahagi nga yung kanilang mga matatagumpay na accomplishment dyan sa nasabing bayan. Sir, magandang umaga and your greetings po muna sa ating mga nanonood sa ating Facebook Live at dito po sa RBC Cable. Yes po, sa mga tagapakinig at taga-subaybay, tagapanood ng Police at Your Service, Cagayan Valley, sa ating napakabait at matikas na Police Regional Director ng PRO2, Sir Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., sa aming Acting Police Director, Provincial Director, ang very humble Police Colonel Manuel B. Bringas, at sa lahat ng ating mga kapulisan sa lambak ng Cagayan, sa inyong lahat po, sa ngalan po ni Police Major Mervin De Los Santos, ang aking Chief of Police, pinapabot po namin ang mainit na pagbati ng isang pagpalang araw po sa inyong lahat. Yes po sir, no, at maraming salamat po dahil pinaunlakan nyo yung aming imbitasyon para nga po dito sa ating programa. Gayon din po para maibahagi nyo yung inyong mga matatagumpay na police operation dyan sa Jones, Isabela. Alam naman po natin at sa Miss Sara, no, na napakalayo ng bayan na ito at may history rin ito ng insurgency noon. Oo. So pero bago muna tayo magtungo diyan sa ano ba to, yung sa insurgency nila, no, siguro kumustahin muna natin kung ano ba yung mga ginagawa ng ating kapulisan when it comes to maintaining peace and security. So sir, kumusta po ba yung peace and security situation dyan sa Jones, Isabela, lalong-lalo na po, no, yung ating mga ginagawa alinsunod doon sa kautusan ng ating regional director na mas i-intensify pa yung simultaneous anti-criminality law enforcement operation. Yes po. Masasabi po ng Jones noon ay insurgency area, pero sa ngayon po generally peaceful. Ang peace and order po natin dito ay napaka maganda po compare po noon. Dahil po dito sa pagkakadeklara noon ng insurgency free na ngayon ay tinatamasa ng buong Jonesian, ang pagiging insurgency free kahit na gabi, pumasok ka sa baryo, gabi, napaka-peaceful po at wala na po yung mga nawawala sa landas po nating mga kasama. Yun po, sa anti-criminality po namin, tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagkakandak po namin ng mga Oplan Tambuli. Sa gabi po, ang mga Oplan Bacalsita, sa Oplan Night Rider, tuloy-tuloy po. At sa Project Iscuba, and police intervention po namin, ginagawa po namin. Lalo po itong pagkakandak po namin ng itong Project Ronda po, na ini-implement po namin sa Jones, sa pagkakandak po namin ng mobile patrol from boundary hanggang boundary po ng San Agustin, boundary po ng Tiague. Gabi-gabi po yan, nakakandak po kami ng araw-araw po pala, nakakandak po kami ng simultaneous checkpoint dito sa Jones. Yes po sir, matanong ko lang sir, gaano po ba kalawak itong area of responsibility natin? Ilang barangays po ang ating binabantayan? Yes, ma'am. Bali, mayroon po tayong 42 barangays po na nasasakupan. Diyan sa 42 barangays na yan, sir, no, yung mga kapulisan po ba natin dyan ay actively nakikipag-coordinate sa ating mga local officials, lalong-lalo na yung mga PSB natin, yung police sa barangay? Kasi imagine mo, 42 barangays, no, napakalaki sa isang bayan lamang ito. So, sir, dito sa nasabi natin, no, na 42 barangays, kumusta naman yung coordination natin sa ating mga elected local officials, lalong-lalo na yung yung pagka-link natin, no, sa mga stakeholders natin para nga mas mabantayan pa at mas mahigpitan pa yung security dyan sa bayan ng Jones? Yes po. Bali sir, napaka-effective po ng ating mga pulis sa barangay
dahil ginagamit po natin yung platform po ng Messenger sa Facebook and then yung sa Viber Messenger Yung social Sa media. sa Viber po. Araw-araw po kami nagre-remind po sa mga barangay na inform kami pag mayroong mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa kanilang mga nasasakupan at sa mga taong hindi rin mga kaduda-duda at sa mga illegal pag-implement po nila ng mga pagbabantay po nila ng mga school sa kanilang mga nasasakupan. Lahat po ng mga paraan ng pag-i-inform po namin sa kanila ay ginagawa po namin, lalo po rin po sa pag-attend po namin ng mga barangay pulong-pulong, pag-invite po nila sa amin, pag-attend din po namin ng mga meeting sa mga liga ng mga barangay po. Hindi naman po ba mahirap, no, sir, dun sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na kung nagpapatrolya tayo kasi alam naman natin na may mga areas dyan na bulubundukin, na malalayo. So ano yung mga ginagawa nating strategies para nga malesen yung mga ganitong pagpapatrol natin para masabi natin sa ating mga community stakeholders na sumunod doon sa mga alituntunin na ginagawa ng ating mga kapulisan at sa kautusan na rin ng local government unit. Yes po. Yung nga po nasabi ko, sir, continuous po yung communication po namin sa mga barangay na pag-re-remind sa kanila na pagkatulungan kami na sila ay magpatrolya sa kanilang mga nasasakupan. Ito po ay kaisipan po ng aming mahal na hepe, si Sir Police Major Mervin de los Santos, na every depart po namin and PAISE, nire-remind po namin yung personal po namin na actively mag-remind sa mga hawak nila o sa mga PS, police sa barangay po nila. Ang mga contact po nila ng mga barangay captains and mga barangay official po. Yes po sir, sa kabila po ng mga community programs natin, may mga naitatala pa rin po ba tayong mga insidente? Ano-ano po ba itong mga karaniwang insidente na nai-report po sa ating station, sir? Yes po, ma'am. May ang naitatala po namin insidente dito ay yung sa vehicular accident po. Okay, oo. Actually po, meron kaming isang naitalang aksidente pero na-settle na po ito na 100% po na sa crime solution efficiency po. Dun sa sir, no, sa 8 focus crimes natin, comparing the data from 2025 at dun po sa ngayon lang po, no, meron po ba tayong improvement dito po sa ating pagbibigay serbisyo, no, para po maiwasan natin yung mga ganitong pagtatala, lalong-lalo na sa 8 focus crimes natin. Kumusta po yung ating record? Yes po. Yes po. Compare po sa 2025 last year, itong January, February po namin, ay nakapagtala lang po kami ng isang non-index crime po. Bali, ito po ay naisangguni namin sa korte at ito ay na-solve na po. Kasi usually nga po, no, isa rin yan sa mga tinututukan, Miss Sara, ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na sa kautusan ng ating regional director, para nga masawata itong mga 8 focus crimes na to, lalong-lalo na yung yung mga manhunt operation natin, yung ating mga regional most wanted at saka yung mga top most wanted natin, talagang ini-intensify ito. So sir, nabanggit nyo nga po, no, na talagang generally peaceful nga po dyan, pero ano naman po yung mga strategies natin sa mga pagtala sa ating community when it comes po sa RA 9165? Lahat po ba ng 42 barangays dyan ay drug cleared na po? Sa ngayon po, meron kami 41 barangays na cleared. Drug cleared po. Meron na po kami isang barangay Isa na lamang. hindi pa na drug cleared. Yes po. Ano po sir, yung yung nakikita natin na balakid, bakit hindi pa po ito drug cleared, sir?
Ang isa pong balakid po ay yung dun sa hindi pa po nakumpleto ng MADAC. Kailangan ng MADAC po sa pagdideklara ng drug cleared municipality po gaya po ng Mm-mm. Balay Silangan po. Mm-mm. So, kumusta naman sir yung ating operation when it comes to RA 9165? Tuloy-tuloy pa rin po ba at may mga nahuhuli po tayo dyan sa ating AOR? Sa ngayon po, sir, kasalukuyan pa rin po yung ano namin, ng mga operatiba po namin, pagmamonitor po sa mga bumabalik po sa illegal na droga. Mm-mm. At nakikipag-ugnayan din po kami sa mga BADAP, sa PIDEA, at ibang ahensya ng gobyerno para yun po, yung mga newly identified person po natin involved po sa illegal drugs. At saka sana nga po no, balang araw ay talagang maging totally drug cleared na po no yung ating buong community diyan sa Jones, lalong-lalo na yung nabanggit nyo nga po na isang barangay na lamang po yung hindi pa nagiging drug cleared diyan sa pakikipagtulungan na rin ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, Miss Sara. At saka sir, doon naman po sa balikan natin no kasi nabanggit ko nga kanina sa aking pambungad na pagbibigay mensahe doon sa ating programa na ang history nga po ng Jones ay ilang taon bago po ito naging insurgency free. So sir, may university po diyan no sa Jones Isabela. So kumusta naman po yung strategies natin sa pagpa-partner sa ating university diyan para nga po maiwasan yung mga kabataan na din lang ng mga makakaliwang grupo na to? Yes po. Ang isang tinitingnan po ang school po na nandito sa amin ay yung Isabela State University Jones po campus, and patuloy po yung pakikipag-ugnayan po namin sa mga personnel po ng ISO, and then yung active participation po ng mga police doon sa mga programa ng ISO Jones Campus po. And sa mga operatiba po namin, patuloy po sila nagmo-monitor sa mga estudyanteng pwedeng malinlang po ng mga makakaliwang grupo po, lalo po sa mga white area po. At masasabi po ba natin, sir, no, na malaking tulong itong ginagawa ninyong strategies para nga po maiwasan na natin yung mga nakagisnan natin, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nag-suffer. Dulot nga po itong mga salot na mga NPA dyan po sa bayan ng Jones. Yes po. Sa pagkikipagtulungan din po namin sa LGU Jones, sa pangunguna po ng aming butihing mayor na si Honorable Nelson Montano, patuloy po ang pagkikipagtulungan, ugnayan ng Philippine Army sa LGU po, sa PNP Jones. Actually po sir, mayroong project ang Philippine Army sa Barangay Dicamay 2 na pagpapaganda po ng kanilang daan. Yan po ay isang project na binigay ng ating gobyerno through LTF-LCAC po. Yes po sir, nabanggit nyo rin po kanina na yung programa po natin na Scuba ay tuloy-tuloy po ang ating pagsasagawa. Gaano po ba kahalaga, gaano po kahalaga itong programa na ito sa pagpapatuloy po natin? Yes po. Ma'am, ang Project Scuba ay importante po sa amin na gawin gabi-gabi, araw-gabi, dahil ito po ay isang paraan po namin para ma-identify po namin yung mga posibilidad na pwedeng gawin ng yung mga naghuhukay po Ayan, oo, nakikita natin. Yes po. Yan. Sa picture po makikita po ninyo, open po yung mga pawn shop, nakikita po yung loob, isa po yan sa paraan namin. At kinausap po namin yung mga branch po ng mga pawn shop na panatilihing bukas ang ilaw po sa loob. Pati po itong bangko po namin nandito. Patuloy po kaming nag-roronda gabi-gabi sa mga posibilidad na lugar na pwede nilang paglugaran itong mga kawatan po. At saka
Sir, no, talagang makikita natin na may improvement na talaga yung asaka development, yung bayan ng Jones. Kasi tignan natin, no, from old po noon talaga, no, na mga walang ilaw, mahirap nga yung pag-i-establish ng mga business dyan dahil nga po sa takot nila sa mga NPA noon. Pero it's good nga po no na nakikita natin na talagang na may development at naging bunga nga po yung EO70 natin at lahat ng mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na yung community stakeholders natin ay nakiisa para nga po mapalayas na talagang tuluyang matuldukan na yung insurgency problem dyan sa bayan ng Jones. Pero bago po muna natin tanungin pa yung mga ibang katanungan kay Sir Vicente, no, baka magtampo yung ating mga nanonood sa ating Facebook Live. Lalong-lalo na po yung ating coordinator dyan sa ating guest for today, si Police Captain Scarlett M. Topino ng Isabela Police Provincial Office ng ang kanilang public information officer dyan sa nasabing himpilan. Watching from PRO2 rin, and congrats PRO2, sabi po ni PSSG Jeff Nabasa, si Joriel De La Cruz Seroma from 2nd Platoon ng 2nd IPMFC, si Noel AI from San Manuel Police Station, at syempre po yung mga kasamahan natin sa Police Regional Office 2, ang ating mga kasamahan sa Regional Public Information Office na nanonood rin. So bago nga po natin tanungin pa ang ating guest for today, atin munang tunghayan yung mga matatagumpay na operasyon ng Police Regional Office 2 sa natapos po na simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa nagdaang mga araw. Panoorin po natin ito. Under the leadership guidance of the Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., the Police Regional Office 2 is unwavering in its pursuit of the PNP focus agenda, management of resources, morale and welfare, enhanced managing police operations, integrity monitoring, and active community support. Under the direction of these principles, PRO2 continues to use disciplined policing and genuine community service to protect peace, order, and public trust throughout the Cagayan Valley. In order to provide police services that are faster, fairer, and more responsive to community needs, PRO2 stepped up law enforcement operations from January 29 to February 4, 2026. Under its campaign against wanted persons, PRO2 successfully apprehended 9 top most wanted persons and 81 other wanted persons with warrants of arrest. In the continuing fight against illegal drugs, PRO2 seized 25.86 grams of shabu and 34.1 grams of marijuana with a standard drug price of 169,925 pesos and 4,855 pesos respectively. Meanwhile, 3 anti-illegal gambling operations resulted in the arrest of 14 violators, while strengthened enforcement of RA 10591 led to the arrest of 6 suspects and the recovery of 22 firearms and 2 explosives, helping neutralize potential threats to public safety. Environmental protection efforts remained strong. Anti-illegal logging operations led to the arrest of 10 suspects and the seizure of 4,095.3 board feet of sawn lumbers valued at 257,709.28 pesos. In support of morale and welfare initiatives, PRO2 recognized 1,689 police commissioned officers, 11,217 police non-commissioned officers, and 376 non-uniform personnel. Moreover, PRO2 celebrates big wins with a Budol fight. The activity was conducted to celebrate the prestigious awards received by the Police Regional Office 2 as the best police regional office nationwide during the Philippine National Police Day Celebration 2026.
The activities serve as a gesture of gratitude and recognition for the collective efforts of PRO2 and personnel whose dedication and commitment to duty brought honor to the regional office. Additionally, PRO2 Regional Director, Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr. personally led the inspection of the ongoing construction of the PRO2 water system on February 2, 2026, underscoring his commitment to ensuring a reliable and sustainable water supply for all personnel. Also, the regional director inspected the PRO2 apartment, reaffirming his dedication to monitoring facilities and further enhancing the well-being of PRO2 personnel. Complementing these efforts, 972 squad weekly interactive meetings were conducted, strengthening the spiritual and moral foundation of personnel and fostering a police force guided by integrity and compassion. PRO2 continues to place a high priority on efficient resource management in order to maintain operational preparedness, making sure that financial, human, and logistical resources are used as efficiently as possible to support regional peace and security activities. On February 2, 2026, Police Brigadier General Maralag Jr. graced the opening ceremony of the 3-day seminar on road safety and defensive driving held at the PCO Clubhouse. The seminar aims to enhance the knowledge and driving competencies of the Valley Cops, promote road safety awareness, and reinforce defensive driving practices to help prevent road accidents and ensure public safety. Upholding transparency and accountability. PRO2's integrity monitoring initiatives resulted in the investigation of 3 personnel with administrative cases, demonstrating the organization's firm commitment to discipline and professionalism. Anchored on the PNP Focus agenda, the Police Regional Office 2 remains united in delivering service with integrity, excellence, and compassion towards a safer Cagayan Valley and a stronger nation. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan nga po ang ating mga matatagumpay na kwento sa Police Regional Office 2 na pinangunahan po ng ating Regional Director, lalong-lalo na ang concentration po natin at focus sa anti-criminality operations ng PNP. Nakita naman po natin doon sa mga ginawa ng mga kapulisan at mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pakikipagtulungan rin po ng LTO. Ito po yung isa, yung road safety seminar sa ating mga kapulisan na nagtapos po ito nung isang araw dahil po dito ay binigyan ng aral at mga makabagong impormasyon yung ating kapulisan when it comes to defensive driving. At syempre po, isa rin doon yung pagdiriwang natin sa Police Regional Office 2 being awarded as Best Police Regional Office in the entire country. Kasama rin po dyan ang Best Provincial Mobile Force Company, ang Second Cagayan Provincial Mobile Force Company, ang Best City Mobile Force Company, ang Santiago City Mobile Force Company, at syempre po yung Best Municipal Station Type C, ang Santa Ana Municipal Station dyan po sa Santa Ana, Cagayan. At syempre po ang individual award na na-receive po ng Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office na si Police Colonel Mardito G. Anguluan for Best Senior PCO for Operations. So, para po sa kaalaman ng lahat, back-to-back champion po ang Second Cagayan Provincial Mobile Force Company at ang Santiago City Mobile Force Company dahil sila rin po ay naparangalan noong Police Service Anniversary noong year 2025. So maraming salamat at congrats po sa lahat, lalong-lalo na ang ating mga buong kapulisan sa Police Regional Office 2 from Cagayan, Batanes, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Santiago City sa patuloy na pagbibigay ng makubuluhan at may integridad na serbisyo sa ating mga mamamayan sa buong lambak ng Cagayan. So, bumalik po muna tayo kay Police Captain Vicente. Sir, nandyan pa po ba kayo? Yes po. So sir, mga siguro konting katanungan na lamang po dahil may mga susunod pa po tayong programa. Doon na lamang po sa ating
anti-illegal logging operations, kasi alam naman po natin na bulubunduking bayan rin po ang Jones Isabela. Kumusta po yung ating mga operation when it comes to PD 705? Kasi isa rin po ito sa marching order ng ating regional director na mapanatili po, no, na maprotektahan yung ating mga mga kabundukan po dito po sa Cagayan, Nueva Vizcaya, lalong-lalo na rin po ang Isabela. So, kumusta po yung ating coordination with DENR para po ma-aresto yung mga gumagawa po ng mga illegal logging operations dyan sa Jones Isabela? Yes po. Patuloy po yung pakikipag-ugnayan po namin pagdating po sa illegal logging po sa aming nasasakupan. Ang menro po na nakatalaga po dito sa Jones. Yun nga po, natatakot na po yung mga illegal loggers na gumawa po ng kabalbalan dahil po sa maigting po namin pagbabantay po sa kanila at sa katunayan po yung continuous effort po namin na pakipag-ugnayan sa mga barangay po. Yun po yung kinatatakot po nila dahil sa paggamit lang po ng Messenger, Viber, hotline, napapaalam po sa amin kung meron man po na gagawa po ng mga illegal activities po. Yes, sir, tungkol naman po sa ating Unified 911 Emergency Hotline, may natatanggap na rin po ba tayong tawag, sir? At paano po natin tinutugunan ang mga tawag po na mula sa 911? Yes, ma'am. Meron po kaming isang tawag na through 911. Actually po, sa malayo po na barangay, yon at natugunan po namin at pagdating po namin doon, through the barangay po, na nauna doon dahil sa komunikasyon po namin sa kanila. At yun, natugunan po naman namin. Nagpapatulong lang po yon para makuha yung anak niya, kasama po namin ng barangay, tsaka through the consent po ng, through sa coordination po namin sa MSWDO po. Ayan, maraming salamat po, sir, no, sa inyong naibahaging oras dito sa ating programa. At naway po mas maging matagumpay pa at talagang hindi lang generally peaceful, eternally peaceful. Talagang ang bayan ng Jones para po, no, sa kapakanan na rin ng ating mga kabataan at saka sa susunod pa po na henerasyon, kasi naniniwala po tayo, no, na ang isang mapayapang komunidad ay sumasalamin po sa isang pagtutulong-tulong ng mga kababayan natin. So, sir, any parting message na lamang po and a shout out sa ating mga nanonood sa ating programa, lalong-lalo na po yung mga kapulisan natin sa Jones Police Station. Yes po, tandaan po natin sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa inyong programa po, Police at Your Service sa Cagayan Valley. Tandaan po natin ang kasabihan na the real measure of effective law enforcement is not the past resolution of crimes but rather it is the absence of crimes. Sa mga family po namin sa Jones, sa mga Jones Police Station po, patuloy po kaming maglilingkod po sa inyo ng abot na aming makakaya po. Lastly po, sa mga men and women po ng IPPO, sa pangunguna po ng aming Acting Police Provincial Director, si Sir Manny Bringas, na ang mga kapulisan po nyo, I will act fast, act smart, act with integrity. Salamat po and good morning po. Ayan, magsisilbi ng mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po, Police Captain Rodel Vicente, ang Deputy Chief of Police ng Jones Police Station. Maraming salamat po, sir, at magandang umaga po. Good morning po. God bless. Ayan, natunghayan po natin ang Deputy Chief ng Jones Police Station dyan po sa lalawigan ng Isabela. At syempre nagpapa-shoutout din ang ating kasamahan from RPIO na gusto rin, no? Gusto niya rin sigurong mag-host dito, Miss Sarah, si Patrolman Joseph L. Alikuman Jr. Shoutout po sa iyo, Patrolman Alikuman. At syempre po balang araw, no, talagang
sana ay makasama ka namin dito sa ating programang Police at Your Service. Wala na po tayong oras pero maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito sa aming programang Police at Your Service. Okay, napakinggan po natin ang mga programs at initiatives ng ating mga kapulisan dito po sa RBC Cable TV Network, ang inyong local TV stations. Siyempre, wag po natin kalilimutang i-like at i-follow ang ating official Facebook page, ang RBC Cable TV Network, para po sa mga live programs at sa ating mga updates. Wag po natin kalimutang tutukan ang ating Channel 9. Magandang umaga po. Ako po si Sarah Malaban. At ako naman po si Patrolman Ralph Picalukag at pong tandaan, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang umaga at maraming salamat po.